Sandali kapatid, if you a Christian, you must watch this video until the end kasi napakahalaga ng mensaheng ito. Gusto mo ng buhay na walang hanggan, pero nalilito ko pa rin kung paano mamumuhay bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, araw-araw. Marami kasing taong gusto mapunta sa langit, pero hirap na hirap namang mamuhay bilang Kristiyano dito sa lupa. Ang totoo, may dahilan yun kung bakit. Dahil kailangan mo ang Panginoong Jesucristo para sa eternal life mo. Kailangan mo ang Holy Spirit para sa daily life. Pareho silang kaloob ng Diyos para sa kaligtasan mo at sa pamumuhay mo ayon sa kanyang kalooban. Pero linawin muna natin kapatid, hindi ka maililigtas sa mabubuti mong gawa. Hindi ka maililigtas dahil mabait ka. Hindi ka maililigtas dahil relihiyoso ka. Sabi mismo ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iisa lang ang daan sa buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo nagbayad ng kasalanan mo. Si Kristo ang namatay doon sa cross para sa iyo. Si Kristo ang nabuhay muli para patunayan ang tapos ng bayad. Kaya kung gusto mo ng eternal life, kailangan mo Panginoong Jesucristo. Pero dito nagkakamali yung marami. Akala nila pag tinanggap na nila ang Panginoong Hesus, doon na natatapos ang lahat. Yes, tama po. Naligtas na tayo dahil natapos na ng Panginoong Hesus yung bayad. Finish work na. Nakamit na natin yung salvation dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, paano naman tayo mabubuhay ayon sa kanyang kalooban? Kung wala sa atin ang banal na spirito, ang spirito ng Diyos. Dahil sa sandaling buong puso kang tumanggap sa Panginoon at nagsisi sa mga kasalanan mo, sa iyo ang spirito ng Diyos. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 16 to 17, at hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang makasama ninyo magpakailanman. Ang Espiritu ng katotohanan. Ang Holy Spirit ang gabay. Siya nagtuturo. Siya nagpapaalala ng salita ng Diyos. Siya nagbibigay ng lakas para talunin natin ang kasalanan. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi mo kayang mamuhay ng banal sa sarili mong lakas lang. Hindi mo kayang baguhin ang puso mo sa sarili mong kakayanan ng mag-isa lang. Kailangan mo ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos. Tulad ni Apostle Peter, kasama na niya ang Panginoong Jesucristo. Naglilingkod na siya noon. Nakita na niya ang mga himala. Pero itinanggi pa rin niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Pero nung dumating na sa kanya ang Holy Spirit, nung nanahan na sa kanya ang Espiritu ng Diyos, mababasa yun sa Acts chapter 2, ang duwag na Peter ay naging matapang na mangangaral. Yan ang kaibahan kapag may Holy Spirit na nananahan sa iyo. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang Panginoong Hesus ang nagligtas sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos naman ang humuhubog sa iyo. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo matutupad ang pita ng laman o yung pagnanais ng laman. Kaya kung paulit-ulit ka pa rin natatalo ng kasalanan, makakilala mo lang si Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi ka buong pusong sumasampalataya at nagpapasakop sa Kanya, kahit hindi pa sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Malinaw ang mensahe kapatid. Jesus saves you, and Holy Spirit transforms you. Si Jesus ang nagbigay ng kaligtasan, at ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon. Kapatid, hindi kayo niligtas ng Panginoong Hesus para mamuhay sa kalituhan. Niligtas ka niya para mamuhay sa liwanag. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at hayaan mo na ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, ang maghari, ang mamunot, manguna sa buhay mo araw-araw. Huwag ka lang umasa sa sarili mong kakayanan. Huwag ka lang umasa sa sarili mong mga plano. Sumunod ka kay Kristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Doon mo mararanasan ang tunay na buhay dito sa lupa at sa walang hanggan. Amen?